Magandang araw at magandang balita para sa ating mga Filipino senior citizen dahil pirmado at aprobado na ng Pangulong Marcos ang pagbibigay ng 10,000 cash gift para sa lahat ng may edad 80 years old pataas. Kung paano yan makukuha, ano ang mga requirements at proseso, yan ang ating aalamin sa buong video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito, nais mo mga informative content na andito sa aking channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong mapanood ang video na ito. And maaari kang maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. Mamili ka ng mga perks na gusto mo mga ka-vlogs. So magandang araw at magandang balita po para sa ating mga Filipino senior citizen. Sinasabi kong magandang balita dahil alam ko pagod na ang mga Filipino senior citizen sa mga benepisyo at mga pribilehiyo na kakarampot at yung ilan nga ay hindi pa naibigay sa kanila. Pero ngayon po, magandang balita para sa mga edad 80 years old, 85 years old, 90 years old, and 95 years old dahil pirmado na po ng Pangulong Marcos ang Expanded Centenarian Act or mas kilala sa Republic Act 11982 kung saan bibigyan ng cash gift na nagkakahalaga ng 10,000 ang 80 years old, 85, 90, and 95 years old. Bago natin yan pag-uusapan at i-diskusyon ay panoorin muna natin ang buong detalye. May binuunang website ang National Commission on Senior Citizens para sa mas madaling pagpaparehistro at distribusyon ng 10,000 pisong cash gift ng mga aabot sa edad na 80 pataas. Pero hindi pa raw agad-agad na maibibigay ng gobyerno ang cash gift. Kung bakit, alamin po sa pagtutok ni JP Soriano. Excited si Lolo John nang mabalitaan na naisabatas na ang Expanded Centenarian Act o RA 11982. Ito yung batas na pinirmahan kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos na nagtatakda ng 10,000 pisong cash gift sa mga senior citizen na aabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 years old. Bukod pa ito sa 100,000 pesos na cash gift oras na umabot sa 100 years old. That's a very good news. Medyo makatulong yun. Natuwa rin dito ang 80 anyos sa si Lola Aida. Malaki ang maitutulong sa katulad ko. Wala. Kasi 18 ako. Kailangan ko to talaga. Katulad ko, maraming karamdaman na kailangan suportaran ng gamot. Sa sobrang excitement ni Lolo John, nagtungo siya agad sa kanilang barangay upang ipagtanong ito. In-announce daw ng Presidente na there will be 10,000 na ibibigay sa mga 80 years old citizen. Ay 80 na ako. So saan ako magkukubra noon? Pero ayon sa National Commission of Senior Citizens, kailangan pang makagawa ng IRR o Implementing Rules and Regulations at mailathala sa Official Gazette ng gobyerno bago ito tuluyang maipatupad. Wala pa ring nakalaang budget para rito sa ngayon. Ibig sabihin, hindi pa ito matatanggap sa mga susunod na linggo o buwan na mga senior citizen kahit pa nag-80 na sila. Hindi rin ito retroactive, kaya ang mga nakapagdiwang na ng kanilang kaarawan bago ito na isabatas, walang makukuhang pahabol na cash gift. Sabi ng mag-80 anyos ng si Lola Morial. Bigay na agad kasi malay namin, President, kung bukas o makalawa o ilang araw na lang, patay kami. O hindi na namin natanggap, hindi na namin magamit. Di wala na rin. Ayon sa National Commission of Senior Citizens, pinamamadali na raw ng Pangulo ang pagbuo ng IRR at ihahabol ito sa budget ng bansa sa susunod na taon. Ito po, napakalaking bagay po to sa mga senior natin at dahil makatulong na rin po to sa pambili ng gamot at saka sa mga ibang pangangailangan po ng ating mga senior.
para raw mas mapadali ang proseso ng pagkuha ng 10,000 piso. Sabi ng National Commission on Senior Citizens, magparehistro na sa binuong Elderly Data Management System sa pamamagitan ng kanilang website. Sa oras daw na maipatupad na ang Expanded Centenarian Act, ay kailangan pumunta at mag-apply sa OSCA o Office of the Senior Citizen ng inyong City Hall o munisipyo. Mahigit 10 milyong senior citizen ang kwalipikado sa mga benepisyong itinakda ng batas at umaasang mapakinabangan ito habang buhay pa sila. So ayun mga ka-vlogs, no, ang buong detalye and kaka-approve nga lang po talaga nito, kaka-perma lang po, no, the other day ni President Marcos dito sa Expanded Centenarian Act or Republic Act 11982 na magbibigay ng 10,000 piso para sa may edad 80 years old, 85, 90, and 95 years old. Sa mga nagtatanong kung paano po mag-apply, ayan, mag-apply po kayo sa may OSCA or the Office of the Senior Citizen Affairs na nasa city or municipality nyo, no, nasa LGU nyo mga ka-vlogs. Through OSCA po ang aplikasyon nito. And sa mga nagtatanong kung mabibigyan ba yung 81 years old, 82, no, kasi ang sinasabi lang is 80, 85, 90, and 95 years old. So, hindi po ito retroactive. Ibig sabihin, kung kayo ay tumungtong na ng 80 years old, no, kasi wala pang IRR mga ka-vlogs, once na meron ng IRR, no, hindi po yun mahahabol. Kumbaga, yung 80 years old lang talaga, 85, 90, and 95 years old. Sa mga lumagpas na sa mga ganyang edad, ay hindi po siya retroactive. So, antayin nyo na tutungtong kayo ng 85, 90, or 95 years old mga ka-vlogs. Sa ngayon kasi ay wala pang inilabas na Implementing Rules and Regulation or IRR. Pero minamadali na po yan, no, ng Pangulong Marcos para po mahabol sa budget, sa national budget, at ng mapakinabangan po ng ating mga Filipino senior citizen itong 10,000 cash gift mga ka-vlogs. And sa kabilang dako, pinaalalahanan po ng National Commission of the Senior Citizen or the NCSC mga ka-vlogs na lahat ng mga gustong mag-claim ng 10,000 cash gift, no, dito sa Expanded Centenarian Act or Republic Act 11982 ay kailangan nyo po magrehistro sa the National Commission of the Senior Citizen website or NCSC database mga ka-vlogs. So ito po yung sinasabi ko na kailangan nyo talagang magrehistro sa NCSC database, no, kahit po kayo ay nakarehistro na sa OSCA, no, kahit kayo ay may record na sa DSWD or kayo ay kasalukuyang nagpe-pension na sa social pension ni DSWD, lahat kailangan po ay magparehistro na dito sa NCSC database kasi ito yung isa sa basihan ng NCSC sa pagbibigay ng 10,000 cash gift para sa mga umabot nga po sa 80, 85, 90, and 95 years old. So, yung mga may SSS and GSIS or PVAW pension, ayan, kailangan nyo talaga, no, ito yung sinasabi ko paulit-ulit na kahit may SSS, GSIS, or PVAW pension kayo, kailangan nyo pa rin magparehistro dito sa NCSC database. Kasi, kasali naman ang may SSS, GSIS, or PVAW pension dito sa 10,000 cash gift ni NCSC as long as umabot talaga kayo ng 80, 85, 90, or 95 years old. So, ito po ay bukod pa sa 100,000 pesos na centenarian cash gift kung kayo ay aabot sa 100 years old mga ka-vlogs. So, itong panukala na ito or itong batas na ito, yung Expanded Centenarian Act na Republic Act 1198 kung saan magbibigay ng pauna, no, paunang cash gift sa paghihintay, no, while nag-aantay ng 100 years old. Kasi alam naman natin, no, ayon sa pag-aaral ay nasa 80 years old lang ang lifespan ng mga Filipino mga ka-vlogs.
So, kahit pa paano, no, kasi hindi naman lahat ng mga senior citizen ay nakakatawid doon sa or nakakaabot sa 100 years old. Kahit pa paano, meron pong paunang matitikman na cash gift, no? Yung mga 80, 85, 90 or 95 years old mga ka-vlogs. So 10,000, and then pag umabot pa tayo ng 100 years old, doon pa rin matatanggap pa rin po ang 100 years old centenarian cash gift. Ang requirements lamang dito mga ka-vlogs ay isang valid ID lamang, no? Ang valid ID po na may petsa ng kapanganakan niyo, no? So alam ko naman na lahat ng mga senior citizen meron talaga niyang senior citizen ID, no? Ang senior citizen ID meron naman niyang birth details nyo, no? Kailan yung kapanganakan nyo para ma-identify po kung talagang kayo ay tumungtong na sa mga ganong edad. Kung wala pa kayong valid ID, pwede po ang birth certificate, kasi ang birth certificate kompleto naman ang detalye yan mga ka-vlog. So yun po yung mga requirements. Pero as of now, no, wala pa pong binibigay o hindi pa po ito implemented mga ka-vlogs. Lilinawin po natin, hindi pa po implemented ang expanded Centenarian Act or itong pamimigay ng 10,000 cash gift para sa mga 80, 85, 90, and 95 years old kasi wala pang pondo, kasi kaka-approve pa nga lang siya the last day, no? So hinahabol pa sa national budget. At pangalawa, wala pa pong IRR or implementing rules and regulation hinggil nga po sa batas na ito. So mag-antay lamang po tayo. Huwag muna kayong pumunta sa inyong ASCA office para mag-claim ng 10,000, kasi antayin muna natin ang IRR na mailabas mga ka-vlogs, at para antayin na din po natin na i-anunsyo na meron ng pondo para sa batas na ito. Well, kahit pa paano ay magandang balita ito na at least na isa batas na permado na isang batas na inaantay po ng ating mga Filipino senior citizen. Yung mga nasa abroad, ayan, pwede rin po kayo dito mga ka-vlogs. Kaya ulitin ko, mag-register na kayo sa NCSC database, no? Ilalagay ko ang link ng NCSC website mga ka-vlogs sa description ng video na to. I-check nyo para mag-register na kayo doon sa kanilang database, dahil isa yun sa basihan sa pamimigay nga dito sa 10,000 cash gift, no, ng NCSC mga ka-vlogs na funded po ng ating gobyerno. So, good job, no? Kudos sa Marcos administration, no, dahil sa pagpirma at sa batas nitong Expanded Centenarian Act. I'm sure maraming mga Filipino senior citizen ang natutuwa or matutuwa pag napabalitaan nila ito mga ka-vlogs. Kung isa kang senior citizen na natuwa or naging masaya dahil sa balitang ito, ayan, i-comment nyo na ang inyong buong pangalan sa ating comment section mga ka-vlogs, at ang inyong komento hinggil nga dito sa magandang balita na ito, ang Republic Act 11982 or pamimigay ng 10,000 cash gift para sa may edad 80, 85, 90, and 95 years old. Mabuhay po ang ating gobyerno, kudos po sa Marcos administration, and higit sa lahat, mabuhay po ang ating mga Filipino senior citizen na dito sa Pilipinas maging na nasa abroad. Sana'y naging gabay ang video na to and nabigyan tayo ng bagong kaalaman at magandang balita. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo din i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!